Incidents dito sa ating bansa ay maipapababa sa 9% na lamang. Anong taon nitong tinatarget na ito? Gandang umaga sa inyong lahat, Sen. Sen, thank you for the invitation. Ang goal ng ating Pangulo, by the time he steps down of office sa 2028, dapat single-digit na ang poverty incidence natin. And I'm glad to say na ayon sa aming pag-aaral, sa pag-aaral rin ng NEDA, we're on track. Kasi kung matatandaan nyo, nung SONA nga, binanggit ng ating Pangulo, from 18% poverty incidence, bumaba tayo to 15% poverty incidence. Ibig sabihin, bumalik na tayo sa pre-pandemic level. Kasi parang na-reset. Sayang nga, dahil sa 5 taong backtrend ng COVID, naantala itong pagbaba ng ating poverty incidence. Pero ngayon, we're on track to hit that goal na by 2028, single digit na ang poverty incidence natin. Ano ang mga programang gagawin ng DSWD upang makatulong dito sa objective na mapababa ang poverty level dito sa ating bansa? Well, una sa lahat, Sen, kanina nagkukwentuhan tayo, tama nga ho kayo, na hindi naman DSWD lang ang may responsibilidad sa paglaban sa kahirapan. Sabi nga ng aming Pangulo, ang instruction niya, whole of government approach. Kung hindi nga whole of government, whole of society approach, kasama ang private sector. Alam niyo, ang DSWD, bagamat kami ang nasa forefront, kakibat niyan ang DepEd, ang DOLE, at ang iba pang mga ahensya. Pero pag-uusapan ng DSWD, gusto ko i-highlight yung instruction ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSWD. I-improve yung mga existing nating mga programa. Una sa lahat, yung flagship program natin, yung 4Ps, yung Pantawid sa Pamilyang Pilipino program. Kung matatandaan nyo, nung SONA, meron ng mga telltale signs o yung mga senyales na unti-unting nagtatagumpay itong programa na to. Diba? It's really meant to break intergenerational poverty. Yung kahirapang na isasalin mula sa magulang sa kanilang anak sa susunod na henerasyon. At ang patunay dyan, yung dalawang kabataan na nag-board top-notcher at board top-notcher, pinarangalan sila ng SONA. Kasi isa sila sa mga simbolo ng tagumpay na itong programa na to. Kung matatandaan nyo, nabanggit din ng ating Pangulo, na marami na almost 500,000 na mga pamilya na ang graduate mula sa programa na to. Ibig sabihin, from living below the poverty line, umangat na sila. Pero siyempre, hindi tayo natutuwa na kung ano lang yung nandyan, yun na yun. Gusto ng ating Pangulo i-improve. Ano yung mga hakbang para ma-improve natin yung 4Ps program? Una, gumagamit tayo ng teknolohiya para mapabilis yung pagbigay ng grants. Kasi right now, medyo kahit automated siya, lumang teknolohiya na to at medyo mahaba yung proseso. From the time of compliance till the time of payout, minsan inaabot ng 3 buwan. So ang layunin ng ating re-engineering, nag-re-engineer tayo ng systems ngayon, papabilisin ang mga proseso, streamline, at gagawin mas makabagong teknolohiya ang gagamitin para mas mapabilis natin yung pagbigay ng grants. Pangalawa, yung, sabi ko nga kanina sa inyo, yung mundo natin nagbabago at pauso ng pauso yung e-wallets. Katulad ng GCash, Maya, may programa rin tayo yung tawag namin e-Panalo, kung saan mula sa basic deposit accounts, gagawin natin tech-savvy ang ating mga 4Ps beneficiaries. Bakit importante yung e-wallet sa kanila? Alam nyo, on an average, per month, ang maximum na natatanggap ng isang 4Ps na pamilya, maximum ay around 3,500 to 4,000. So sa isang quarter, 12,000 lamang ang kanilang natatanggap na maximum grants. Yung karamihan sa kanila, mas malayo sa city center. Sabi nga, mas malayo ka sa Kapitolyo, sa capital, mas mahirap ang buhay. Kaya mas marami sa ating mga beneficiaryo nakatira sa mga bukid, bundok, isla, geographically isolated or disadvantaged area. Imagine nyo, para kumuha sila ng grants nila at matustusan yung gastusin ng kanilang mga anak sa edukasyon at sa kalusugan, luluwas sila as much as 6 hours sometimes. Sasakay ng barko, maglalakad. By the time makapunta sila sa city center, ang laki nang nabawas sa cost of transport nila. So ngayon, with the advent of technology, partner natin dyan ng GCash at Maya, i-migrate natin sila unti-unti sa e-wallets kasi napakalaganap na ng GCash at Maya sa kanilang sarili mga lugar. Hopefully, by tapping into the merchant network ng GCash at Maya,
mapabilis yung pagkuha ng kanilang mga grants para maggamit nila kaagad. Sen, ang labanan kasi sa kahirapan yung ngayon, hindi yung bukas eh. Yung grants na yan, kailangan nakahawakan nila kaagad, walang delay, yan ang gusto ng Pangulo, para maagap yung pagkalinga sa kanila. Yung gastos kasi nila is now, not tomorrow. So napaka-importante na mabilis na nakukuha nila yung grants nila sa pinaka nawala halos na nababawas. Pangalawa, malaki pa rin ang problema natin sa stunting o yung pagkabansot. Alam ko, Sen, main advocacy nyo yan mula nag-usap tayo last year. Inintroduce rin ng Pangulo sa SONA yung pagdagdag ng first 1,000 day grant. Kanina nga nag-estimate nyo, perfect yung estimate nyo eh. Sabi nyo, sa inyong sariling tansya at pag-aaral, around 500,000 households ang maaaring vulnerable sa tuwing nagbubuntis ang babae sa kanilang tahanan or nagpapasuso from age at yung nagpapalaki ng anak from age 1 to 2. Alam natin na karamihan yan ay bahagi ng mga 4-piece households natin. Kaya ang target natin next year, around 600,000 na mga 650,000 pregnant and lactating women ang madadagdagan ng grants na 350 pesos para sa pagbubuntis at sa kanilang during lactating period, yung nagpapasuso sila. Pati na rin yung may mga anak na 1 to 2 years old. Bakit importante to? Sa ating pagsusuri, bagamat may health grants na binibigay, fix yung health grant. Ibig sabihin, yung 600 pesos na natatanggap nila, kahit na ilan yung anak nila, yun at yun pa rin na matatanggap nila at pinaghatian nyo ng buong pamilya. It's computed on a household basis. Ito, it's computed on a per child basis or per pregnancy basis. So maaaring sabihin nyo, bakit kaya importante yun? Kasi importante na marehistro sila. Pumunta sila ng health center nila and they create that yung tawag natin, health care seeking behavior. Ngayon kasi, ang isa sa malaking problema natin, itong mga pregnant and lactating women, lalo na sa pinakamahihirap ng mga pamilya, hindi pumupunta ng health center pag nagbubuntis sila. Kaya marami sa kanilang mga pagbubuntis period, hindi na pangangalagaan ng mga health providers natin. So marami sa kanila, pagdating ng development, hindi nakakainom ng mga tamang supplements, hindi nakakatanggap ng medical check-up. So pagka panganak nila, may deficiency or meron ng developmental disadvantage yung bata. At pagdating nito sa school age, stunted na. At maraming research nagsasabi na nakakaantala ito sa human development at hindi nakakasabay yung bata na stunted pag huli-huli yung intervention. So itong enhancement na to, Sen, napaka-crucial nito kasi nabubuhunan ng ating Pangulo sa ating kabataan at sa ating mga mayan. Magkano po yung amount na nakalagay sa budget for that particular program? So kung 650,000 at around 350 pesos, that's around, annually, that's around 3 billion, 2.6, 2.7 billion pesos. First time na may bagong grant na i-introduce sa ating 4-piece program. At natutuwa kami na ito ay a step towards the right direction. Kung makakwento ko sa inyo ngayon, sabi ng Asian Development Bank, sabi nila sa experience nila sa conditional cash transfer, pag na-introduce natin ito, isa tayo sa mga bansa na unang gumawa nito, napaka-agresibong pamumuhunan sa Pilipino at sa taong bayan. Let's break down into two parts yung binanggit nyo, Secretary Rex. Yung technological development na ito na mapapabilis yung pagbigay ng cash transfer ng pondo sa ating mga recipients, sa mga beneficiaries ng 4Ps. Bakit ba? Malaki bang naging problema at kinakailangan nag-isip tayo ng ganitong improvement para mapabilis yung pagbigay ng cash transfer. Yun ang una. Kasi kung makakatulong talaga yun, ano yung timeline na may implement yung program na yun. And susunod, at yun ang parang topic natin dito. Will the Filipinos in the next decade be brighter, taller, and stronger? Kasi nga, ang background nito, yung PISA, result ng program for international student assessment.
In 2018, kulela tayo sa reading, and then second to the lowest sa science and math. 2023, nag-improve ng kaunti, pero nandun pa rin tayo sa halos bottom pa rin. Yung bang pagbibigay ng additional fund sa 4Ps that will go to the pregnant and lactating mothers at talagang matulungan yung ina na mag-alaga, maalagaan yung anak sa tiyan pa lang. At saka pagka iniluwal na, ipinanganak na, tama ang breastfeeding, tama ang pagkain, may malaking bagay yun para sa pagpasok pa lang sa eskwelahan. Bright na yun kasi low cognitive ability noong malnourished child. Una ho, pagdating sa teknolohiya, hindi naman sa nagka-problema kung hindi nagbabago ang mundo natin. Ang daming bagong technology na nangyayari. At ang gusto ng Pangulo, itong mga programa natin, in tune with the times. Ano nga yung e-wallets, nung nagkaroon naman ng 4Ps years ago, wala namang e-wallets. Pero ngayon, meron pa ba nagtatransact ng mano-mano? Halos wala na, Sen. So, ang labanan kasi pagdating sa pagbigay ng grant, sabi nga namin, maaga at mapagkalingang serbisyo. Yan yung tagline ng DSWD, maaga. And ang teknolohiya, kaya natin gawing maaga yung pagbigay ng tulong pinansyal. Imagine nyo ngayon, ang cycle, pagbigay namin ng grants, luluwas pa siya sa city center para maghanap ng pinakamalapit na ATM. Okay naman yun, wala namang problema yon. Magandang option yon. Pero may mas magandang option. Ang GCash merchants is just around your corner. Sometimes kapitbahay mo pa yun. Lahat naman tayo, Sen, kahit kayo, I'm sure narinig nyo na, i-GCash mo na lang. So we're working with GCash and Maya right now to migrate hopefully, all our 4Ps beneficiaries to e-wallets. Sen, kailan nagsimula na? At syempre, may mga barriers. Halimbawa, kakulangan ng gadget, ng smartphones, or yung bad experience nila. Meron kasi sa kanila natatakot kasi naging biktima na ng online scams or cellphone scams before. So ano naging hakbang namin dyan? Again, the private sector. May mga kapasidad kasi sa private sector para matulungan kami sa mga programa na to. For instance, Bangko Sentral ng Pilipinas, GCash, Land Bank, and Maya, we do digital wallet financial literacy. Turuan ng ating mga 4Ps beneficiaryo para huwag maging biktima ng mga online or electronic scams. Pangalawa, yung lack of cellphones, nag-uusap na kami ng mga service provider natin kung paano tayo makakatulong na mabigyan natin, kung hadlang yan, ang ating mga 4Ps beneficiaries ng tamang mga gadgets. Sen, yung isa pa namin na pag-aralan, right now kasi it takes almost a quarter to pay yung grants nila. So we need to look at the system and re-engineer it. Nag-re-engineer na kami kasama ng World Bank. Paano mapapabilis? Huwag naman 3 months. Yung 3 months, normal time yan. Pero kung kaya natin paitigin dahil sa teknolohiya, bakit naman hindi? So kung tanong nyo, nagka-problema, hindi naman nagka-problema. Kung hindi, bakit tayo titigil sa pag-improve? Yun ang gusto ng ating Pangulo. Use technology, leverage technology to deliver services. Sen, alam ko 4Ps yung pinag-uusapan natin, pero hayaan nyo na rin na ikwento ko sa inyo yung mga iba pang inisyatibo sa departamento tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa social protection. Kung matatanda nyo, ang mandato ng DSWD is social protection or pagtulong, pagprotekta sa mahihirap, vulnerable at marginalized. The poor, the vulnerable, the marginalized. Una, alam nyo, Sen, kayo, may mga foundation kayo. Napakahirap kumuha ng permit sa amin. Kasi mano-mano lahat. By September, ni-streamline na namin yung proseso, binawasan ng mga requisitos, ang paulit-ulit ng mga forms, at lahat ng application for registration, licensing, and accreditation ng ating mga social welfare and development agencies, yan yung mga foundation, private sector partners, online na lahat. So as easy as less than a month, you can get your permits. Natutunan kayo ng mayor ako, pabilisan ang pagbigay ng permit kasi importante sa amin, sa DSWD, sinabi ko na nga kanya, said, hindi kaya ng government alone i-uplift ang buhay ng mga Pilipino. Kailangan natin ng tulong ng mga foundations, mga social welfare and development agencies, para makakuha, bigyan nyo sila ng permit kaagad para makatulong sila na maiahon ng mga kababayan natin mula sa kahirapan. Pangalawa, yung assistance to individuals in crisis situation, narinig nyo na pagbilisang ang ayuda sa mga nangangailangan, ino-automate na rin natin yan.
Bigyan niyo ho kami hanggang first to second quarter of next year, tapos na ho yung systems re-engineering natin. Doon, importante kasi na hindi na laging pumipila, kung hindi, just go online, you get your assistance. Favorite line namin ngayon sa DSWD, why don't fall in line, go online. So yun yung mga iba naming mga programa. Now, balik tayo dun sa 4 Ps na usapan. Kung ang pangalawang tanong nyo, kung makakatulong ba na itong grant na to, mabawasan yung stunting natin, it's a step towards the right direction. Alam nyo, ang problema sa bansa natin, wala tayong master database ng mga pregnant and lactating women. So kung gusto mo man sila tulungan, hindi mo naman sila mahanap. So dito, dahil may insentibo para sa mga nagbubuntis at nagpapasuso na ina na pumunta sa kanilang mga health center, makakapture natin kagad yung data nila during that formative period. At doon, makakapasok na yung mga intervention ng DOH, DSWD, para by the time they reach that age of 4 na papasok na sa daycare center, ay hopefully, hindi na stunted yung mga bata. Okay. Sani, marami pa akong sunod-sunod exciting itong topic na ito. But meron ka rin Siguro may tatanong natin kay Secretary. Ano po ang inyong pinaka-stay awake concern sa dinami-dami ng mga inaalala, iniintindi ng DSWD? Ano yung minsan hindi nagpapatulog sa inyo sa gabi? Hindi siya minsan, araw-araw. Sige, Alam may nyo, kwento. yung pangalan namin, Department of Social Welfare and Development. Social welfare is yung, alam nyo, yung ayuda para sa mga taong dumadaan sa krisis, yung mabilisan na tulong. Lahat ng bansa, meron yan. Development, yan yung mga pinag-uusapan natin. Ano yung mga programa para maiahon ng taong bayan mula sa kahirapan? Long term. May isa pa kaming role na hindi umaapir sa pangalan namin. Disaster response. Kami rin yun, Sen. Wala man sa pangalan namin, ang DSWD sa batas ang mandated to be the lead agency in disaster response. Ibig sabihin, yung mga family food packs, yung mga emergency cash transfer during disaster, kami yan. Alam nyo, papasalamat ako kay Secretary Erwin Tulfo dahil nung dumating ako sa departamento, sinimulan niya yung plano nila ng Pangulo na may pre-positioning of goods nationwide. Ibig sabihin, huwag mo na antayin magkasakuna kung dapat yung goods naka-imbak na sa mga iba't ibang mga provincial, regional, at municipal warehouses. So, tinuloy natin yan, pero pinalawak natin. Ngayon, as we speak, Sec, we can never tell when a disaster will happen. That's what keeps me up all night. Pero at least knowing na mabilis yung maging responde mo dahil may goods ka na on the ground or sa area, that lessens the worry. Ang laging na sinasabi siya ng Pangulo, pre-position at make sure na in time yung responde natin. So, we expanded that program, Sec. Erwin, to turn it into a 2 million inventory stockpile. Ibig sabihin, at any given time, meron tayong kulang-kulang 2 million na family food packs na nakakalat sa buong bansa, ready for deployment. Sa katunayan, natong tumama yung bagyong Karina, and we've been posting the data in our social media pages, kulang-kulang nearing 1.4 to 1.5 million na family food packs na ang na-deploy ng DSWD sa Central Luzon, sa NCR, sa Regions 1, pati Mimaropa and 4A. Can you imagine, since Karina hit us till now, it's only been 3 weeks, pero we've already deployed 1.4 million family food packs to various local government units. Isa yan sa pinakamalaking deployment ng humanitarian response. And nagawa natin dahil sa tulong naman local government unit natin, pero more than anything, yung strategy namin, tawag namin dyan, buong bansa handa. Meron tayong pre-positioned goods nationwide as instructed by the President. Pero syempre, hindi naman na uubos, natatapos ang tulong sa pagkain. Alam rin natin, kailangan nila makarecover. Kaya nga, patuloy rin tayo sa emergency cash transfers na laging nababanggit ng ating Pangulo pag nagkakaroon ng command conference during disaster meetings. So, we're in the process of processing the emergency cash transfer already for the 3 major hit provinces, yung Bataan, Bulacan, at Pampanga. Siguro po sa hanay ng mga government agencies, kasunod lamang ng DepEd, no, nasa 100,000 ang bilang ng mga guro. Kayo naman po ay merong napakarami ring social workers all over the country. Baka po maisalaysay lang natin ano ang ginagawa ng DSWD para palakasin itong core of social workers deployed all over the country. Well, alam nyo,
ang dugo, ang lifeline ng DSWD ay ang ating magigiting ng mga social workers at community development workers. Dalawang klase yan. So, importante sa amin na laging up to speed sila pagdating sa mga makabagong interventions. So, patuloy ng ating pamumuhunan sa tao ng DSWD. Kasama dyan, next year, magbubukas na yung DSWD Academy namin kung saan magkakaroon ng continuing learning para sa ating mga sariling social workers, pati na rin sa mga social workers sa private sector. We will run certificate programs that will credit as their continuing learning requirements with the PRC. Pero on top of that, ang social welfare kasi is devolved based on the local government code. Kami, we are supposed to create the standards and do the regulation. Marami sa ating mahihirap na mga local government units, yung mga nasa 4th class, 5th class, 6th class municipalities, hindi maka-afford ng sarili nilang social worker. So you can imagine yung social case intake nila, normally, walang nakakaperma. At ang gumaganap ng trabaho ng social worker, yung tawag namin doon social worker assistants, social welfare assistants. Ito yung mga clerk ng City Hall na naatasan na pangalagaan yung kapakanan ng kanilang mga kababayan. We want to empower them. Alam naman natin na may kakulangan ng social workers, registered social workers sa Pilipinas. So we will make use with what we have. Pero ang importante, na bibigyan ng sapat na capacity training itong mga social welfare assistants natin para kahit na hindi sila licensed social worker, meron silang sapat na kaalaman. So, yung DSWD Academy will set that pace. Importante na yung standards, yung capacity building, tuloy-tuloy. At itong academy na to, matagal na to sa departamento, hindi lang siya masyado nabibigyan ng sapat na pansin. 1970s pa, itinayuguyod na to ni Mrs. Marcos Sr. na Center for Social Workers, Social Welfare and Community Development Center for Excellence sa Asia Pacific. Ang goal nga doon, hindi lang mga Pilipino ang matuturuan, kundi yung mga nasa Asia Pacific region. So gusto rin natin gawin yung mandato na yon. We just have to fix the center. Pero as we speak right now, yung curriculum niyan, tuloy-tuloy. At yung curriculum at yung content nito mga certificate programs, we get them from private sector partners also. Kasama dyan yung mga UN agencies, mga private sector foundations who do social protection very well. We'll partner up with them or we partner up with them to make sure na yung content namin angkop, makabago, at makakatulong sa ating mga social workers. Balikan ko yung sa additional fund na binigay ng Pangulo, about 3.5 billion, 3 billion pesos para sa mga pregnant and lactating mothers. Doon sa inyong pangalan, sinabi mo, social welfare and development. Napakahalaga nung focus na binigay ng Presidente doon sa first 1,000 days. Sapagkat ang result ng study, yung Human Capital Index ng malnourished child is only 52% of his potential. So, pagka malnourished at hindi na-address yung malnutrition in the first 1,000 days of life, ay pag lumaki yan and survive, ang potential niya kalahati lamang. And that's about, sabi mo na, 650,000 children. And kung hindi ma-address yan, dagdag tayo ng dagdag ng mga 500 to 600,000 children a year to our population na ang kapasidad lang is kalahati lang ng kanyang full potential. Ngayon, ang tanong, paano i-track down? Nabanggit mo na yan, Secretary, na madidevelop yung software at saka may entice naman yung mga mothers, pregnant and lactating mothers, na mag-report sa health center kasi nga meron namang may incentive to go to the health center and to avail of the all necessary intervention, nutrition and health intervention to make sure that the mother and the child in the first 1,000 days of life talagang natututukan at may save natin about 600,000 children from malnutrition.
Hindi, can you make a forecast that the Filipinos, if this program succeeds, yung quality ng Pilipino ay magbabago in the next 10 years. Hindi na tayo one of the most stunted people in the world. Number 5 tayo. And number 1 sa Southeast Asia. Sa Southeast Asia. One of the highest. One of the highest. Before, number 1. Pero nag-improve naman. Number 3 na tayo, pinaka-pandak. Ano? Sa IQ, naku-question na yung IQ ng Pilipino. May mga survey na tayo in Southeast Asia. According to this report, it is to be believed. Tayo na yung mababa yung IQ. So, very important itong sinabi ng Pangulo na ikaw ang naatasan na mag-implement ng intervention in the first 2,000 days of life of our children. Sen, just to clarify, hindi lang kami ang naatasan, kundi dalawang departamento yung naatasan. Department of Health, Yeah. kasi this is primarily a health concern that intersects with social welfare. May connection. So yung kung matatandaan nyo, lagi namin kinikwento yung Philippine Multisectoral Nutrition Program, PMNP. Ito isang loan sa World Bank na sinimulan last year. 70% ng loan na yan ay napunta sa DOH at yung natirang 30% natira sa DSWD. Sa paglaban kasi sa stunting, dalawang klase yan eh. Maraming tao akala nila pakainin mo lang yung bata sapat na. May tinatawag na nutrition specific. Yan yung talagang binibigyan mo ng food intake, binibigyan mo ng supplements yung magulang, yung nanay, pero meron yung tinatawag na nutrition sensitive. Yan yung kapaligiran na kaaya-aya para sa isang nagbubuntis o sa batang nagbagong silang. Yan yung may wash facilities. Kasi kahit napakainin mo yung bata kung wala namang sapat na wash facilities, malinis na tubig, pag nagyan nag-diarrhea, ganoon din. So, ang kinagagalak ko na sabihin sa inyo, na nagsimula na yung tawag ka dyan, the dance of two departments. Sayaw ng dalawang departamento para labanan ang stunting o ang pagkabansot. Sa amin na atasan yung nutrition sensitive at patapos na kami sa mga programang yan, sa pagtatayo ng mga programa na yan, mga wash facilities, daycare centers, food security facilities. At ang DOH naman, nasa kanila napunta yung una pag-develop ng software to track down. Kasi importante, hinahabol natin at namomonitor natin yung mga nanay. Pangalawa, nandiyan na yung insentibo. Pangatlo, doon sa program ng PMNP, nasa DOH rin at pagdating na rin daw, yung standardized measuring equipment. Napaka-importante kasi yun pag hindi tama yung sukat sa una pa lang, yung baseline data kung tawagin. Paano mo itatrack down ng isang kliyente kapag yung sukat pa lang o yung batayan ng sukat, iba-iba na? Meaning ko, halimbawa, sa mga poorer LGUs natin, minsan dahil sa kakulungan ng equipment, ang gagamitin ng pangsukat, yung toilet scale. Sa iba, yung pangsukat ng bigas. So kung iba-iba yung datos na ginagamit mo, paano mo malalabanan yung stunting? And then kasama na yon, may programa doon para nasa DOH man siya, kabisado namin, para mabigyan ng ang 235 na 4th class, 5th class, 6th class municipalities ng tamang panukat. Pang-apat, nandun na rin yung importante kasi yung mga barangay health workers natin at barangay nutrition scholars natin tumutulong sa pagtala. Kahit na may sukatan ka, may software ka, may insentibo ka, kung yung mga health service providers hindi naman ganado na itala yung numero, hindi natin masusubaybayan over time. Ang labanan dito, sabi nga ng World Bank, kung kausap ko sila, yung Indonesia, na dati parehas natin very stubborn, napakatigas na problema yung stunting. Napababa nila dahil sinimulan nila ng tama. Sukatan ng tama, software to track them down, incentives para sa nangananay, pati na rin yung mga service providers na bibigyan ng sapat na insentibo para itala ng mabuti yung numero. You cannot fight a problem if you don't have the data. It has to be data-driven. Para alam natin saan-saan tayong lugar titira kasi nandun yung matataas na prevalence of stunting. So lahat yan, Sen, sabay-sabay ng ginagawa ng DOH at ng DSWD. Malaking assignment at aminin ko, pag kami lang ang dalawa ang kikilos, hindi sa sapat. Kaya nga natutuwa kami yung mga grupo nyo sa private sector, yung koalisyon nyo. Bahagi nitong laban na to. Kasi importante rin yung private sector involvement. Katulad ng grupo nyo, yung Management Association of the Philippines,
yung Gawad Kalinga, lahat yan yung kasama namin dahil kanya-kanyang mga areas ang tina-target para doon natin i-boost yung effort natin at mapababa ang stunting sa pinakamahihirap natin na local government units. And healthy yung children, yung cognitive ability ay mataas dahil pagka malnourished, yung human brain is less developed. So pagpasok sa eskwelahan, ang papasok naman dyan, daycare pa rin sa barangay daycare center, ang DSWD pa rin. Pero yung reform naman sa education, bahala naman ang DepEd yun. No? So yun ang sinasabi mo, whole of government approach. The objective is to really develop our human capital. And these initiatives of by the President to be implemented by DSWD, the OH, let's include the ILG, and also the Department of Education, Department of Agriculture, because food security is Department of Agriculture, the ICT, helping in technology. All of this is what you refer as whole of government approach. Sen, ang pinag-uusapan natin yan na whole of government approach is in just one segment. Yeah. Kanina nakwento ko rin sa inyo, may isa pang whole of government approach yung pag natapos naman sila sa 4Ps. Matatandaan nyo kasi graduate at graduate ang mga pamilya after they spend 7 years in the program or if they no longer have children in school ages. Pero importante na kahit graduate sila sa programa na yan, nasa near 4 level pa rin sila at nanganganib pa rin, vulnerable pa rin, na bumagsak ulit sa kahirapan. At sayang naman yung pinuhunan ng gobyerno sa kanila. Kaya nga yung instruction ng gobyerno, ng Pangulo natin, importante naman yung whole of government approach to serve as crutches to prevent them from falling back to poverty. So importante dyan yung mga role ng TESDA, yung role ng SHED, para masigurado na may tertiary education na ibinibigay para sa ating mga kabataan na matatapos sa senior high school. It's important na buuhin natin yung spectrum. Namumunan tayo sa pagkabuntis at sa pagpapalaki ng bata, pero mamumunan din tayo pagdating nila later on in life sa kanilang college life. Para importante na maging produktibo silang bahagi ng ating mamamayan. Habang lumalapit tayo doon sa pagtamo ng single-digit poverty, ayon sa Pangulo ay within sight, 9%. May realidad din na sa ibang pagtanaw, halimbawa doon sa social weather stations, na ang ginagamit naman ay yung self-rated. Yung mismo mga kinakapanayam ang nagsasabi, mahirap po kami. Ay mataas din, nasa 58% pa nitong huling pagtaya nila, which according to them is the highest since 2008. Dahil malawak ang inyong naging pananaw dito, mula sa grassroots hanggang dito sa nationwide. Ano kaya ang dahilan kung bakit may disparity yan sa mga pananaw na yan? Well, hindi ko di-deny na mayroong ganyang pananaw kasi self-rated yan. It could be because of things na hindi natin makontrol, na price increase dahil nga sa mga gera abroad, na disrupt ang supply chain. Pero bottom line, may ginagawa. Nautasan din kami ng Pangulo na bukod sa 4Ps, maglunsad pa ng mga ibang intervention para labanan tong self-rated experiential indexes on poverty and hunger. Isa dyan, Sen, yung food stamp program natin. Kung matatandaan nyo, nabanggit rin ng Pangulo yan sa SONA, pangalawang beses na. Yung food stamp program, kung mabibigyan ko lang kayo na mababalik tanaw ko lang, ito yung nag-identify naman tayo ng food poor families. 1 milyon na food poor families. Sila yung mga pamilyang Pilipino na hindi kumikita, naglagpas 9,000 kada buwan. Ang bawat isa sa kanila makakatanggap ng 3,000 food supplement, electronic cards ang nandun, ilo-load, pupunta sila sa pinakamalapit na accredited retail store na normally mga agri-co-op para matulungan naman yung mga magsasaka. Bibili sila ng tama na pagkain, nutritious, delicious, affordable meals. Ngayon, 6 months tayo nag-pilot mula Enero hanggang June at inaantay na namin impact assessment pero nag-scale up na tayo. Sa katunayan, di ba, matatandaan nyo ang first round, 300,000 na mga sa 1 million na mabibigyan, na maging bahagi kaagad sa mga areas na to. Paano namin pinili mga areas? Ito yung mga areas na nandun sa Philippine Action for Nutrition.
Philippine Plan for Nutrition, yung PPAN. Nandun yung hungriest provinces, pinakamataas na malnutrition. Then ginamit rin namin yung FIES, yung Income and Expenditure Survey, and then yung FIES na Food Insecurity. Yan tatlo pinagsama namin. Kung yung probinsya uma-appear sa tatlong index na yan, doon tayo kagad bubuhos ng food stamps natin. Para ma-address rin natin yung immediate battle on hunger. Kasi Sustainable Development Goal yan, dapat wala nang nagugutom. Ilan ang beneficiaries ngayon, Secretary, under the 4Ps? 4.4 million. 4.5. 4.4. 4.4 million. Ilan dito ang malapit na mag-graduate 7 years? May mga natapos na tayo, mga kulang-kulang 500,000. This August, we're slated to graduate another 400,000. Pero siyempre, alam rin natin may mga naka-waitlist pa. So, papalitan din natin, ipapasok natin sa loob. So, mamimaintain yung 4.4. Yung 4.4. Yes. Okay. So, Sunny, I think pwede nang hilingin natin ang ating mga kapatid sa media na sila naman ang magbigay. Sec, good morning po. Quentin po from IBC 30. I just want to clarify lang po yung statement niya regarding kanina po sa yung cash grants po sa first 1,000 days po of life ng sa mga buntis na nanay po, yung 350 pesos. Paano po ba yun, Sec Alay? Ibibigay po ba yun sa mga nanay each day or paano po ba sa kanila? No, it's 350 pesos per month. Per month. Okay. So, kasabay yan ng pag-deposit sa kanilang basic deposit account on a quarterly basis. So, that's 350 pesos for every pregnancy or every child 1 to 2 years old. Anong condition yun? Ngayon hinuhubog namin with DOH, pero normally pre- and post-natal care. Importante na nagpupunta sila ng health center nila, magpatala, at nakukuha yung mga pre- and post-natal care. Kasi pinagtitibay naman ni Secretary Herbosa yung health center services natin. Importante lang na itong mga nanay natin na kailangan ng intervention, nagpupunta. Kasi minsan isipin nyo malayo yung kanilang tahanan, malayo sa mga health center, but with helping them with the grants, hopefully ma-defray yung cost of seeking health services during pregnancy. Thank you po, Sec. Thank you po. Okay. Any other question? Yes. Felix Lawan po from DCM. Tanong ko lang po, yung paano po natutugunan ng DSWD sa mga 40s? Kasi nagkaroon po kami minsan ng man on the street. Meron po kami mga na-interview na mga nakatira sa lansangan na residente naman ng mga barangay. Ito yung iba sa kanila, mga nasunugan, yung iba naman na nawalan ng tirahan na dahil nag-iba sa sobrang luma. Sama pa rin sila ng barangay, halimbawa ko na, may mga na-interview kami sa Maynila na nandiyan po sa Liwasang Bonifacio. Ang ilan po sa kanila, 13 years, 14 years, may 10 years po na natutulong lang sa kalsada. Tapos ang ilan daw po sa kanila, karamihan po, walang no read no write na nagpapatulong naman sa barangay para makuha sila bilang 4Ps. Ang problema, hindi po sila nakukuha sa ganito. Siguro, Sir, kailan ikutan nyo ulit? Since we joined the department late last year, naglunsad tayo Oplan Pag-abot. Meron ng almost 100 na mga community development workers at social workers ng DSWD armed with a fleet of 12 vehicles na araw-araw umiikot lang sa major thoroughfares. Ang plan ng Oplan Pag-abot is to reach out to families in street situation. Actually, pwede nyo rin i-report sila sa social media pages namin. Pinupuntaan yan, kinukumbinsi na tumira sa aming temporary shelters at doon namin ginagawa yung necessary na intervention. Ang mga intervention kasama balik probinsya na may kasamang livelihood grants at yung mga pag-enroll sa iba't ibang programa katulad ng 4Ps. Kami na ang nag-enroll sa kanila kung kailangan. Kung titignan nyo yung social media pages namin, mahigit sa 5,000 pamilya na ang nakatira sa lansangan ang na-reach out ng DSWD sa programa na to. 3,000 of them sumama sa amin. Ibig sabihin, either nakatira sa aming care facility, na ibalik namin sa kanilang mga pamilya, or na ibalik namin sa probinsya, sa kanilang mga pamilya, or nakatira sa aming care facility. It's called Oplan Pag-abot. Nilunsad namin yung last year. Nandun rin yung station nyo. Alam ko nung nag-launch tayo.
trabaho, alam ko na role yan ng local government unit, pero dahil kulang sila sa kapasidad, nag-partner kami sa local government unit, may sariling team na at programa ang DSWD para sa mga pamilyang nakatira sa lansangan. At you can report them to us kasi kami rin pumupunta. Every time na nare-reach out kami, ang una namin ginagawa is to get their biometrics kasi may mga tablets na dala yung aming mga social worker. Nilaloud namin sila at kami na rin nag-i-issue ng ID namin sa kanila. It's a DSWD issued ID. Kasi tulad nga na sinabi mo, marami sa mga mamayan na to, walang Philippine national ID, walang ID. At hirap sila kumuha ng basic identification. So hindi sila makasali sa kahit na anong programa ng pamahalaan. So ito, kami na nag-i-issue ng DSWD ID sa kanila para alam nila na kliyente namin sila. Actually, it's called Oplan Pag-abot. Nasa social media pages namin yan. At ini-encourage namin ang mga mamamayan mag-report kung may nakikita sila mga pamilyang nakatira sa lansangan para kami na ang pupunta at mag-reach out. Thank you po. Yun lang po. Okay. Okay, good morning po, Secretary Chalian, Attorney Lina, and Sex Nicoloma. I have 3 questions to ask. So, first po, with the current economic constraints, how does the government plan to sustain or increase the funding for the poor piece to ensure its continued success? Or maybe, Sec, you can also give us the overview po na since ngayon pinag-uusapan na yung pondo sa government, may plano po ba tayo na dagdagan pa yung pondo ng poor piece since magkakaroon tayo ng additional funding for the lactating women? Una sa lahat, dahil batas ang 4-piece law, it's a national mandate. So talagang protected yung kanyang pondo. Pero hindi natuwa yung ating Pangulo na hanggang doon lang. Dinagdagan na ang aming budget para sa 4-piece. Meron kaming karagdagan, kung di ako nakakamali, kulang-kulang 7 billion pesos para doon namin kukunin itong kailangan namin gugugulin. At yung iba pang mga proposal to improve the 4-piece doon namin kukunin. Prioridad ng ating Pangulo ang 4-piece. Kaya nga, hindi lang siya nakontento na kung ano lang yung binibigay yun na, kundi dinagdagan niya na, in-augment na. Makikita niyo yan sa budget season. Actually, we're due to go to the committee next week at doon na malamang tatalakayin rin ito ng maigi. Pwede po po, Sec, clarify how So much 7 funding? billion yung Ang total budget naman, it's just not on the exact detail. We always get around 200 billion to 211 billion. Kalahati kaagad yan 4-piece. No touch. It's a mandatory, statutory requirement that's always embedded in the budget. Ang ating mga mambabatas, malapit sa kanilang puso ang 4-piece. Kaya nga hindi talaga ito nababawasan kung hindi nadadagdagan pa. Moreover, Sec, are there any plans for the DSWD to modify the 4-piece in response to the inflation since ngayon? Tama. Good question. Actually, a couple of months ago, na-announce rin ng ating Pangulo yung inflation-proofing the 4-piece. Na-aprobahan nila yung panukala na yun. And ang gagawin namin, may formula na based on the bottom 30 na spend inflation rate ang gagamitin. It will be adjusted every 2 years. So, i-hurdle lang natin muna itong first 1,000 days. Then by next year, we'll start working naman on inflation-proofing it. But yung panukala, nandun na. Sa katunayan, isa sa sinusulong ng administrasyon yung amendments to the 4-piece law to include itong first 1,000 day grant and inflation-proofing it. Para years from now, every time may inflation, hindi nagdi-diminish yung value ng grants. Magandang tanong yan. Sec, last na. Pero gusto ko lang sabihin, para hindi rin sabay-sabay, kasi alam natin, binanggit mo na may financial constraint, we're facing it one by one. We started with the first 1,000 day grant, and then next year, nag-usap na kami ng BBM, we can face in naman the inflation proofing. Next, Sec, kanina nabanggit mo na you're going to use the e-wallets para sa crash grants. Meron na ba tayong inaasahan na challenges na harapin ngayon ay GCash, PayMy, and other e-wallets? Minsan nag-face sila ng mga Fees. Yeah. First of all, nagsimula na tayo mag-pilot. Nagpa-pilot tayo kaya alam natin. Challenges on the fees, mababa yung sinacharge sa amin ng GCash. I forgot the rates sa InstaPay, let me get back to you, but mas mababa siya than commercial rates. 2, hindi naman kakaltas yung InstaPay rate pag nilipat namin yung grant nila from basic deposit account to the e-wallet. Sa pondo ng DSWD, ikakaltas yun. Pero syempre, pag nag-withdraw ka sa merchants mo, nasa inyo na yon. But the beauty with GCash and Maya, particularly GCash, dami niyang merchants. So you can choose where you want. Pag ayaw mo, you can still use your basic deposit account. Hindi naman papatayin yung ATM. Ang sinasabi lang natin, bigyan natin sila ng laya makapili kung saan mas komportable,
kombinyente at mas mabilis. How do we ensure, Sec, na yung mga privacy ng ating mga beneficiaries protected? Syempre, these are governed by, these are big companies like Gcash and Maya. They're subject to data privacy laws, so talagang foolproof yan. We're rolling it out. Yan yung unang challenge nga, nabanggit mo rin. Second challenge, nabanggit ko kanina, yung lack of cell phones, smartphones. So we're talking to the service providers like Lumen Smart about coming up with different schemes na makakatulong ang private sector sa ating mga mahirap na kababayan. And pangatlo, marami sa nila takot kasi naging biktima na ng online or cellphone scams before. So that's why we work with the Bangko Sentral ng Pilipinas to conduct not just financial literacy, but digital financial literacy. How to look after yourselves in this electronic funds world. Na yung mga online scam, maiwasan mo, how to tell which one's a scam, which one's legit. Okay, thank you, Sec. Thank you. Okay, susunod. Tracy Cabrera po sa People's Bulletin. Since I started working kama head of family, I never, hindi ako umasa sa tulong sa gobyerno. Kasi paniniwala ako, if I wanted my family to survive, I had to work. It was simple. Solution to poverty is employment. Ngayon po, ang tanong ko, kasi 67 na po ako, I never received a single centavo as a senior citizen. Wala rin ako sa lahat ng pension, wala rin. Because my company did not pay na yung remittances ko. So, I'm asking, since the DSWD, part of it is welfare and development. So how do you reconcile yung pagtulong ng gobyerno sa pagbibigay ng empleo, which is the real solution to poverty? Kanina na pag-usapan namin yan ni Senator Lina. First of all, sir, wag naman. Pero our program, yung assistance to individuals in crisis situation, does not preclude anybody. Hindi siya para sa mahirap lamang. Lahat tayo minsan may hindi inaasahang pagkakataon, may krisis na pinagdaraanan. Sakit sa pamilya, kamatayan sa pamilya, temporary unemployment. Lahat yan pwede pumunta sa pinakamalapit na DSWD office, dali lang yung supporting document, at makaka-avail ng assistance to individuals in crisis situation. That's our second largest program in the department after the 4Ps. Ang budget allocation niyan last year was around 34 billion at nagagamit namin yan para sa lahat ng mamamayang Pilipino, hindi lang mahihirap, lahat ng dumadaan sa may krisis. So you can, wag naman ho, but in the event that you need it, I want you to know that the department is ready to give financial assistance to any single Filipino. Number two, the development side is the more difficult side. Kaya nga sabi nga namin, we have to start investing in our people. Ang 4Ps, hindi naman ayuda yan kung titignan mo may kondisyon siya. Kailangan mabigyan natin ng investment ng mga mahihirap nating pamilya, kundi hindi sila makakasabay. Pinag-usapan na namin kanina ni Secretary na yung mahirap natin na pamilya pag hindi natin tutulungan during the formative years ng pagbubuntis at pagpapasuso. Papasok yung bata na 50% diminished already kasi stunted sila. So hindi na sila makakasabay doon sa mas may kaya. Pagdating nila later on in life, pagdating sa employment, 50% rin yung kanilang capacity. So instead of landing good jobs, lumalaki yung ekonomiya natin. One of the fastest growing economies in Southeast Asia. GDP natin is at 6%. So lumilikha ng mga bagong trabaho, pero pag hindi kaya saluhin ng tao natin dahil gutom, hindi nakakabasa, stunted siya, deprived siya of early development sa kabataan, sayang yung klase ng trabaho na lilikha. They will go unemployed. At the same time, yung mga trabaho na yun will be unfilled. So we're investing early on in life. That's a development side already. Ngayon, kwento ko rin yung late stage yung investment natin. Pagtapos sa 4Ps, nandun pa rin siya sa near poor kung tatawagin. Isang dagok sa buhay ng pamilya, balik na naman yan sa kahirapan. Isang kamatayan, isang sakit, wipe out ang kanilang savings. Nakita natin yan during COVID. Marami sa ating mga minimum wage earner, nung una okay ang buhay, pero nung nagkaroon ng lockdown, lumaki yung poverty incidence natin kasi lahat sila bumalik sa ilalim ng poverty line. So that's why we need crutches. Tawag ko dyan saklay. Pag graduate sa 4Ps, ang nakikita talaga namin dyan is the education that we invest in them.
Importante na sa bawat pamilya nito, employable sila, tulad ng sinabi nyo. That's why importante na i-link yung graduates ng 4P sa free tertiary education. Nandiyan na yun eh. So we're working with SHED and TESDA to make sure na whether it's TechVoc or whether it's college education, dapat yung mga batang yan, pagtapos ng senior high school, nagkakaroon ng scholarship opportunities para magkaroon ng diploma sa loob ng pamilya. Kung hindi ako nagkakamali, around 250,000 na ng ating mga 4Ps beneficiaries ang meron ng college graduates sa pamilya. Importante kasi college graduates eh. To some of them, that's the first time na magkakaroon ng college graduates sa pamilya. And that's what we are talking about, investing in our 4Ps program. Late stage in life, tama, hanggang senior high school lang ang 4Ps, pero hindi doon natatapos yung programa ng gobyerno. We're linking up with SHED and TESDA to make sure that they get the necessary intervention in college so that they end up with jobs way after their lives. Follow-up na lang po. After the term of President Marcos, he has implemented, put in place good programs under the DSWD. Is there an assurance that this will continue on with a new administration? Well, sir, kung natandaan niyo yung 4Ps program, nagsimula to sa time ni President GMA. It was continued over times because ngayon, it's institutionalized as a law. So, importante itong amendment na isinusulong namin and it's already certified and the House leadership sa pamumuno ni Speaker Romualdez is quite aggressive in championing it. So, naniniwala kami the amendments to incorporate first 1,000 days, inflation proofing, yung kunento ko na synchronizing and working together with other government agency for support services post 4Ps, lahat yan ibabalangkas sa batas para kahit na hindi na tayo ang nasa pwesto, hindi na ako ang nasa DSWD, national mandate yan. Thank you.